Okay, so tayong lahat ay nandito na sa series natin about Genesis. So yung tinatawag nating beginnings. At tayo ngayon ay nasa part 10. Ang ating pong message for today is about the beginning of confusion. We will talk about whole chapter 10 at yung kalahati po ng chapter 11. Okay? So, nakita natin that yung lahat ng message natin all throughout ng Genesis, lahat ay beginning of. Okay po? Diyan pa kayo? Okay. At ang pag-uusapan natin ngayon is beginning of confusion. Para magkaroon kayo ng mas malinaw na pananaw tungkol sa pag-aaral ng Genesis, this might help you. Okay? Makikita natin from Genesis 1 up to Genesis 11, pinag-usapan natin yung beginning of human race. From 12 to 50, ay pag-uusapan natin yung beginning of chosen race. Ang resulta, doon sa chapter 1 to 11, ay nagkaroon ng confusion. Tama? Katulad ng topic natin ngayon. At nagkaroon ng scattering. Nagkaroon ng maraming bansa at naghiwa-hiwalay sila sa buong mundo. Okay? At makikita natin mamaya kung saan tayong parte o kaninong parang lineage dumating. Okay? And then, sa kalahati naman, doon sa confusion and scattering, pagdating doon sa panahon ni Abraham at ni Joseph, nagkaroon ng tinatawag na bondage in Egypt. Sobrang ganda ng topic na ito. Yung history is something about like primeval o primeval ba yung basa ron? Here it shows yung human history, okay? So dun sa verse 1, chapter 1 hanggang sa chapter 11, ipinakita rito yung creation of the world, the fall of humanity, at yung malaking event na kung saan merong malaking flood. Nakukuha niyo po? At yung kalahati nito ay yung tinatawag nating patriarchal history. Ito naman yung mga history about primarily men, katulad ni Abraham, Isaac, and Jacob, and Joseph, na kung saan they shaped and recorded yung history na nangyari that time. At pinag-usapan dito yung timetable, kaya yung emphasis is about yung apat na event, yung creation, yung fall, yung flood, and nation. Okay? At yung kalahati nito, pag-uusapan natin next week, ay yung apat na importanteng lalaki ng Diyos sa Genesis. Abraham, Isaac, and Jacob. Yung timetable, it happened 2,000 years ago, pero from Abraham to Joseph, ito po ay approximately 300 years. Nagigets po? Para lalo kayo naguluhan Okay, ang keywords, sabi dun sa Genesis 3:15, di ba? Ang pangako ng Panginoon, sabi niya manggagaling sa lahi ng babaeng ito, yung aapak at sisira doon kay Satanas. Tama? At yung keyword doon sa Genesis 12:3, ang sinabi kay Abraham, and I will bless those who bless you, curse who will curse you, and all the families of the earth will be blessed. Yung key verses. Alam natin yung tema ng Genesis is about God promise to redeem and bless His people. Saan papasok si Kristo sa Genesis? Doon sa Genesis 3:15 at doon sa buhay ni Joseph, na kung saan yung lahat ng humiliation, yung disgrace na inabot, at yung panahon na kung saan si Joseph man din ay na-expelled. Nakukuha po. So at least meron kayong bird's eye view nung pinag-uusapan natin. In review, kung natatandaan nyo, for the past few weeks na pinag-usapan natin, bumuhos yung ulan, bago pa yung bumuhos ng ulan, si Noah ay parang lahat ng ginagawa niya walang kabuluhan. Tama? 120 years, binuo niya yung Noah's Ark. Maraming tao ang lalait sa kanya at sinasabi, wala namang ulan at gumagawa ka ng ganyan. Pinagpatuloy ito ni Noah at sa loob ng 120 years, hindi natin alam kung ilang beses siyang kinausap ng Diyos. Pero Noah followed or obeyed kung ano yung inutos ng Panginoon. Kaya naman, dahil sa kagustuhan ni Noah na mailigtas ang kanyang pamilya, he continued it anyway. Kahit parang wala lang naniniwala sa kanya, nililibak siya at parang sinasabing walang kwenta yung ginagawa mo. Pero dumating yung pagkakataon at sinabi ng Panginoon, all on board. Siya,
kanyang pamilya, at yung lahat ng mga animals na pinadala ng Panginoon para papasukin doon sa arko. At ang pag-usapan din natin noon, honestly speaking, wala pa namang GPS nung panahon ni Noah, di ba? Meron na ba? May Google Map wala pa, no? Wala pa tayong mga high-tech na steering wheel. Wala pang mga guiding system na kung saan sinong mag-aakala na sila ay hahantong dun sa tuktok ng bundok ng Ararat. Wala, di ba? Nung sila ay pumasok doon sa loob ng barko, ng arko, lahat sila ay nakadepende sa Panginoon. Tama po? Hindi nila alam kung hanggang kailan sila dito, pero almost 100 days silang nasa loob ng arko. Hindi nila alam kung anong mangyayari sa labas, hindi nila alam kung gaano kalakas yung ulan. Basta ang alam lang nila, pumasok kami rito, at ito ay sinara ng Panginoon, at the same time, sa loob mismo, sila ay iningatan ng Diyos. At sila ay humantong dun sa bundok ng Ararat, na kung saan, of all places, bakit doon pa? Parang sa buhay po natin, ano po? When we accepted Christ as our Lord and Savior, hindi naman natin alam kung ano mangyayari bukas eh. Tama? Isa kang hangal kung sasabihin mo bukas ay papunta ako dito. Isa kang hangal. Dahil ang sinabi ng Biblia, walang nakakaalam ng araw ng bukas. Therefore, mas mainam na sabihin, ayon sa Biblia, kung loloobin ng Panginoon, papunta ako dito. Kung loloobin ng Panginoon, magbabakasyon ako. Kung loloobin ng Panginoon, mabibili ko. Nakukuha niyo po? Amen. Lahat ng ito ay dahil sa tulong at awa ng Panginoon. Na-recognize po ni Noah sa mga pag-aralan natin that everything he have ay galing sa Panginoon. At nakita dito, nung siya ay iningatan ng Panginoon, along the way, silang lahat, ang kanyang pamilya, nung natapos yung barko, natapos yung ulan, natapos yung baha, bumaba ang tubig, lahat ng ito ay kagagawan ng ating Panginoon. Meron bang ginawa si Noah para sila ay maligtas doon? Wala. Parang sa ating panahon ngayon. Ginawa ni Jesus ang lahat para sa iyo at para sa akin. Lahat tayo ay papunta sa kamatayan. Nakukuha niyo po? Lahat tayo ay naligtas dahil sa pagkamatay ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ka may kaligtasan at kaligtasan niyo at kaligtasan ko dahil si Kristo ay namatay para sa iyo at sa akin. Dahil si Kristo ay naniniwala tayo si Kristo ay after 3 days ay nabuhay muli at siya ay muling babalik. Yun po ang basis ng ating faith. Nakukuha niyo po? Kung sasabihin mo, naligtas ako kasi sabi ni pastor, lumapit ako sa harap, ipagpe-pray ko siya. Hindi po. Hindi ka maliligtas nung panalangin mo. Nakukuha? Hindi, I accepted Christ way back to 1985. Yeah, that was the year na iniligtas ka ng Panginoon. Nakukuha? Pero ang totoong kaligtasan ay hindi dahil sa ginawa mo, kundi sa ginawa ni Kristo. Katulad ni Noah. Sila ay naligtas nung sila ay pumasok sa loob ng arko. Kaya nga naman mga kapatid, makikita natin, sa panahon nila, kapag ikaw ay nasa in the ark, you will be saved. Tama? At sa panahon natin, if you are in Christ, then you are saved. Nakukuha niyo po? Yung in Christ and in the ark. Sa pang-araw-araw po nating buhay, alam natin na tayong lahat ay dumarating sa panahon ng may pagkawasak. Doon tayo papunta lahat. Wala tayong destinasyon, wala tayong purpose, hindi natin alam kung ano mangyayari sa lahat ng ito. But the Lord Jesus, He make a way for you and I to be saved. Katulad ng ginawa niya sa pamilya ni Noah. Yun din ang ginawa niya sa panahon natin ngayon. At yung pong nangyaring baha, it is a symbolic way that paparusahan ng Panginoon ang lahat ng taong makasalanan. That time, at nang bumaha, ang ibig sabihin nun, Jesus will wash over all your sin. Nakukuha po.
Yung water, yung flood, yung baha. It signifies, or it's a symbolic way that this is yung parang paghuhugas ng iyong kasalanan. Nakukuha niyo po? Dahil sa tindi ng galit ng Panginoon, yung pagkalungkot ng Panginoon dahil kung ano-anong ginagawa ng tao, God's judgment ay naroon. But still the Lord ay napakabuti pa rin. At makikita natin dito na sa buhay natin noon, okay, pag-uusapan natin ang buhay natin ngayon, makikita natin ang difference if you are in Christ. Sa panahon natin ngayon mga kapatid, we find safety in Christ. Tama? Amen. We have salvation by faith in Christ. Doon sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Si Hesus Kristo ang provision ng Panginoon upang ang ating kasalanan ay mabayaran. Kaya pag nakikita ka ng Panginoon, hindi niya sinusumbat sa iyo yung, ito, magnanakaw ito, mahilig itong manood ng bold, ito, maldita ito. Pag nakikita ka ni Jesus, ang nakikita niya sa iyo, ito yung taong tinubos ko sa krus ng Kalbaryo. Nakukuha niyo po. Kaya walang karapatan si Satanas na tawagin ka sa kasalanan mo. Which is yun ang gusto-gusto niyang gawin. Parang tayo, no? Pagka nakita natin yung taong kinaiinisan natin, yun yung maldito. No? Huwag kang si Satanas lang po ang tumatawag ng ganun sa kapwa niya. Tayo po ay anak ng Panginoon. At sa tuwing makikita tayo ng Panginoon, nakikita niya, ito ang taong tinubos ko ang kasalanan. Nakukuha niyo po. Huwag nawa na marinig ko sa inyo at marinig ko sa simbahang ito that you are calling a person by their mistake. Wala tayong karapatan. Nakukuha niyo po? Lahat tayo ay may kasalanan. Magkakaiba lang ng forma. Magkakaiba lang ng bigat. Pero sa harap ng Diyos, we are all sinners. But we are saved by grace. Amen po? Klaro tayo ron. At sabi nga, makikita natin kung paanong si Noah at sa panahon natin ngayon ay naniwala tungkol sa ginawa ng ating Panginoon. Therefore, tayo man din nawa ay magkaroon ng pagkakataong, Lord, here I am, send me. Maraming pamilya, marami tayong kasama sa work, marami tayong ka-flatmate, ka-roommate, marami tayong kaibigan sa Facebook, sa Instagram, and etc. They need Jesus. Bakit nagtutuon ka at inuubos mo yung oras mo sa isang upuan na walang pakinabang? Stand up. Pray to the Lord. Lord, niligtas mo po ako sa aking kasalanan. Gusto ko rin po silang maligtas. Huwag nawa dumating, mga kapatid, na sumbatan kayo ng inyong mahal sa buhay at sabihin, matagal ka na palang Christian. Ano yung malang sinabi sa amin? Naghihirap kami sa impyerno pero ikaw doon sa langit kumukuya-kuy ka. Gusto niyo yung ganun? Nakukuha po. Share the gospel. At dahil dito, sa Biblia, sa Genesis, kung pag-uusapan natin dito natin makikita kung sino si Jesus sa bawat isa. At dito natin makikita kung sino tayo sa harap ng Panginoon. Nakukuha niyo po. Who He is to us and who we are to Him. Maliwanag sa Biblia, sa libro ng Genesis, that you and I created by God. Tama? At tayo yung kanyang bearer, yung image of God, tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Panginoon. Ang original na plan at purpose ng Panginoon is to have fellowship with God. Dahil sa kasalanan, ito ay naputol. Tama? Na tayo dapat ang magdadala ng image ng Panginoon dahil sa pagsuway at tumaliwas ang tao ng kanya-kanya, lahat ng ito ay hindi natupad. Dahil dito, gumawa ang Panginoon, ang ating Diyos, ng paraan to escape the judgment. Tama? So si Adam and Eve, they accepted that they have sinned. Nagkasala sila at sila naman din ay naniwala. Kaya si Adan at si Eva, nung nanganak si Eva, ay dumating yung point na kung saan ay
tinulungan sila ng Panginoon. Pero nung nagkaroon ng kasalanan si Adan at si Eva, merong isang inosenteng tupa, kordero ng Diyos. Isang inosenteng tupa ang inilagay at kinitil ang buhay upang yung kamatayang dapat si Adan at si Eva ay mawala. Dahil doon sa innocent sheep na ito. Dahil ito ay naging substitute ng kanilang kasalanan. Kaya sila nabuhay. Nakukuha niyo po? Amen. At dito makikita natin that tinulungan ng Panginoon si Adan at si Eva, pero nagkataon naman na sinabi niya kay Cain yung kanyang kasalanan, at ang sinabi niya, yung kasalanan mo ay narinig pa hanggang langit. Kaya naman, si Cain ay hindi naniwala sa Diyos, hindi siya nakinig, parang sa panahon din natin ngayon. Pag kinakausap tayo ng Diyos, tayo ay kadalasang hindi nakikinig. Di ba, Chen? At makikita natin dito, sa lahat ng pagkakataon, ang Diyos pa rin ang siyang nanatiling tapat sa kanyang pangako. Nakikits po? Ang Diyos, paano mo siya nakikita? At alam niyo ba kung ano tayo at sino tayo sa harap ng Diyos? Tayong lahat ay nilikha ng Diyos for a purpose. At ikaw at ako ay nilikha ng Panginoon dahil gusto ng Panginoon na magkaroon siya ng malapit na relasyon sa atin. Nakukuha po. Tayong lahat ay tumayo. At pag-usapan natin ang Genesis 11, verse 1 to 9. Samahan niyo po ako magbasa. Now the whole world one language and a common speech. As people moved eastward, they found a plain in Shinar and settled there. They said to each other, "Come, let's make bricks and bake them thoroughly." They used brick instead of stone and tar for mortar. Then they said, "Come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens, so that we may make a name for ourselves. Otherwise, we'll be scattered over the face of the whole earth." But the Lord came down to see the city and the tower the people were building. The Lord said, "If as one people speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Come, let us go down and confuse their language so that they will not understand each other." So the Lord scattered them from there over all the earth, and they stopped building the city. That is why it was called Babel, because there the Lord confused the language of the whole world. From there the Lord scattered them over the face of the whole earth. Panginoon, samahan mo po kami sa pag-aaral ng iyong salita. Override my preparation and praying po sa banal na Espiritu na siyang malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Pag-usapan natin yung Genesis 10 and Genesis 11. Wala tayong oras kung babasahin natin ito. May nakabasa na ba ng Genesis 10 hanggang 11? Anong nakikita nyo doon? Anong nabasa nyo? Puro pangalan ng nanguhula yata yung iba. Di ba? Puro pangalan ng lalaki, pangalan ng tao, yung kanilang lineage, yung descendant. Tama? Hindi na natin babasahin lahat yun. Tatakbo na tayo ngayon sa chapter Genesis 11. But sa Genesis 10, ang tawag dito ay Table of Nation. Okay? Dito yung talaan na kung saan ay puro bansa ang pinag-uusapan. Pinapakita dito that si Noah, after na silang bumaba sa arko, meron siyang 3 anak. Si Shem, si Ham, at si Japhet. Shem, Ham, Japhet. Kasama rito, yung lahat ng bansa na nanggaling sa 3 ito. Sila ay nagkaroon ng hati-hati, nagkanya-kanya ng region, at lahat sila, they settled after the Tower of Babel. At sa chapter 10, ipinakita rito, instead na mag-focus doon sa tao, di ba ang haba at parang hindi yata maubos kung sino yung ninuno, hanggang yung lolo, hanggang yung tatay, pinag-uusapan dito. Here, ipinakita na rito sa chapter 10 at 11, ang pag-uusapan natin ngayon ay about tribo na, mga tribo na ng tao.
Okay, kasama na rito, hindi lang natin pag-uusapan yung tatay at anak, kundi isasama na rin dito sa usapan yung lahat ng kanilang pinsan at kamag-anak. Dahil isa silang bansa. They want to put boundaries instead of yung descendant na sinasabi nga nila. Ang purpose po ng Genesis 10 is to establish yung maraming kingdoms which will come into play dito sa Genesis. Kaya kung makikita natin, yung tatlong anak ni Noah, sino yan? Lahat ng merong asterisk, doon nakapalibot si Japheth. Lahat ng merong check, nakapalibot si Ham. At si Ham, hindi yung Ham, ay yung merong ano yun, cross. At merong mga, di ba, na kung saan nagkaroon ng mekos-mekos, nag-mix-mix sila. Okay? At dito makikita natin, yung pong tinatawag na Semitic people, yung kay Shem, ito po yung mga taong kung saan part ng Middle East, part ng Jews, Arab Jews, yung mga Phoenicians and Alcadians. Okay, parang Middle East sila napunta. At yung sa panahon naman po ni Japheth, ito naman yung Indo-European group. At sa panahon naman ni dito mo makikita yung African peoples at yung tinatawag na Canaanites. Sa bandang huli po ng chapter 10, dito na ngayon ini-introduce si Abram at si Sarai, na soon to be ay tinawag na Abraham at Sarah. Nakukuha niyo po? Okay, andyan pa sila. Kaya naman, from Canaan, from Ur, nag-travel si Abram at si Sarai doon sa Canaan, sa Shechem. Ito yung ginawa nilang paglalakbay. At dito makikita mo yung Babylon. Here, ipinapakita na yung surrounding po ng Babel ay maraming bansa na kung saan pag nakita mo talaga, wow, ang ganda nung ginawa nila. Kasi sabi nila, gawa tayo ng building na kung saan naaabot hanggang langit. And our topic for today is about confusion. Here, sa chapter 11, God exercised His power, His authority, and His creativity used language. Nilang maghiwalay. Kaya sa mga anak ni Joshua, sabi ng tatlong magkakapatid na to, yung anak lahat ni Noah, huwag na tayong maghiwa-hiwalay. Gawa na lang tayo ng isang malaking city na abot sa langit, doon na lang tayo. Panginoong maganda. Na kung saan yung flood, bakit ginawa yung flood? Bakit nagkaroon ng flood? Dahil sa sobrang sama na ng tao. At naulit ito after flood. Baba nila doon sa yung tatlong anak niya nagsabi, huwag na tayong maghiwa-hiwalay, gawa na lang tayo ng isang city. Dito nakita ng Panginoon na hindi naging maganda ang plano ng tao. Again, sa Genesis 9, pinag-usapan natin, God reset the button. Tama? Tinanggal niya lahat ng mga hindi sumusunod sa Kanya at yun lamang nasa Noah's Ark ang naligtas. But here, nakita ng Panginoon na kung saan, again, nagkanya-kanya na naman sila ng diskarte. Walang sumunod at walang nakinig sa sinabi ng Panginoon. Kaya naman nasabi doon, now the whole world had one language and common speech. As people, they found a plain in Shinar and settled there. They said to each other, come, let's make bricks and bake them thoroughly. They used brick instead of stone and tar for mortar. The whole world had one language or common speech. Dito ipinapakita po mga kapatid that parang ang tao ayaw nilang maghiwa-hiwalay, gusto magkaroon na lang sila ng parang union na pagkakaisa na kung saan hindi naging maganda yung naging kultura nila. Therefore, it led to another problem. And God did not allow yung plano nila na magkaroon ng Tower of Babel.
At nung sila ay nag-move eastward, nakita na doon sa Shinar, at sabi nila, dito na lang tayo mamalagi. At nung nakita nila yung Shinar na magandang lugar, sabi nila, sige, dito na lang tayo gumawa ng tower na aabot hanggang langit. At makikita natin doon sa 4 and 5, they said, "Come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heaven, so that we make name for ourselves. Otherwise, we'll be scattered over the face of the whole earth." They did not want to disperse and go in different location. Katulad din po sa panahon natin ngayon. Kung panahon nila, iniisip nila kung paano magpayaman, kung paano sumikat, kung paano mapanatili yung anumang meron sila. Dito pinakita rin nila that people until now, we love to make our own name. Tama po? Kahit anong mangyari, dapat hindi masira yung pangalan ko. Kahit anong mangyari gagawain ko dahil ayokong makita nilang ako ay weak. Naku sa panahon ni Noah, ganon din po yung nangyari. At nagkaroon nga ng mga pagkakataon na kung saan silang lahat ay nagkaisa, na kung saan parang sinasabing mas hihigitan pa natin yung kaalaman ng Panginoon. That time, nagkaroon ng tinatawag na yung culture na self-glorification. They want to exalt themselves, self-reliance, para ma-achieve nila yung goals. Pero lahat ng ito, ginawa nila without seeking God's on. At ito yung maganda. Ang sabi ng Diyos, "But the Lord came down to see the city and the tower the people were building." Bumaba ang Panginoon. Again, nagkaroon ng reset. The Lord said, "If as one people speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them." Hindi niya na mapigilan yung tao, nagkanya-kanya na nalangandas, at dumating yung pagkakataon, wala nang naghahangad tungkol sa Panginoon. Yung pagkakataon, we can do this without the help of the Lord. Magagawa namin ito. Dahil nga merong self-glorification, merong self-reliance, wala nang natutong lumapit pa sa Panginoon. At alam natin na ang inclination ng tao is to do evil. Tama po? Yung bata, hindi mo tinuturoang magsinungaling, pero marunong magsinungaling. Nakukuha? Tayong lahat, kahit matagal ng mga mananampalataya, may mga pagkakataon may tendency tayo ay gumawa ng masama nang hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Even the strongest person, they need God. Huwag mo sabihing malakas ka. Huwag mo sabihing magaling ka. You and I need the Lord. Kaya ang nangyari, ang sabi doon, "Come, let us go down and confuse their language so that they will not understand each other." Sa panahon na ito, yung mga tao ay they remain undivided with one language and one culture. And then, nung pagbaba ng Panginoon, nakita nyo yung ginawang ng tao, yung great city, yung tower na ginawa nila. At sabi ng Panginoon, "Come, let us go down and confuse their language." Here, God decided to stop yung progress ng tao to do evil. Ba kayo hindi natin nakikita? Ang Panginoon, ang Diyos ay may kakayahang isipin bago pa lumabas sa ating bibig. Nababasa niya ang isipan ng tao at alam niya ang motibo ng tao. Nakukuha po, makapagtago tayo sa tao, pero sa harap ng Diyos ay hindi. Ganito ang nakita ng Panginoon sa panahon ni Noah, sa panahon ng Tower of Babel.
At dito, sabi ng Panginoon, sige, let us confuse their language. At dumating yung panahon na kung saan o ba ang Panginoon sa langit at tinignan niya the city and tower na ginawa ng tao, sabi ng Panginoon, let's confuse the language. And everyone, the language of his neighbor, from there, dun sa Sinar, they confuse the people, yung usapan nila, and the language of the whole earth. Kukuha niyo po. Kaya tinawag na confusion, beginning of confusion. Kaya may mga pagkakataon na kung meron man sa atin ay marunong magsalita ng Latin, hindi natin ito naiintindihan. Para lang siyang ibon na umaawit na hindi natin maintindihan. Parang yung mga lahi dito, pag tayo nagsasalita ng Tagalog, ano kayo mga ibon pa nagsasalita? Tama po? Pag sila naman yung nagsasalita, kala mo kumakain ng bato pa nagsasalita. Hindi natin naiintindihan eh. Tama? Parang nagagalit kayo sa akin. Ganun naman talaga kasi nga, parang nagbababol lang siya. Nakukuha po. But still, kahit gumawa ang Panginoon ng isang bagay na kung saan He confused the language, still the Lord will keep His promise sa kanyang tamang panahon that is motivated by His perfect love. Sobrang haba ng pasensya ng Panginoon mula doon sa panahon ni Adan at Eva, panahon po na kung saan si Noah sa kanyang mga anak, at sa panahon na kung saan nahati po, nagkaroon ng bawat bansa, yung buong mundo. Still the Lord is patient, and still the Lord will keep all His promises. Di ba parang sa buhay po natin, ano? Ang tigas-tigasan ng ulo natin, hindi na tayo sumusunod sa Panginoon, ginagawa lang natin yung ano yung gusto natin, we continue what we are doing, pero bakit kaya nandito pa tayo? Sa tingin nyo bakit? Kasi may plano ang Panginoon sa buhay mo eh. Di ba, pagka nagagalit ka sa kapwa mo, huwag nyo sasabihin ito kasi masama ha. Yung masagasaan kasanan ng pison. Di ba, pag nagagalit ka dun sa tao, no? Pag nagagalit ka, kina-curse natin sila. Tama, mali? Huwag niyo pong gagawin kasi masama. Bakit ang Panginoon ay hindi pa rin tayo, kumbaga sa puno ay tinatagpas sa kabila ng ating lahat ng kasalanan? There is one Bible verse na kung saan ang verse na ito ay para sa lahat
ng mananampalataya. Again, sa lahat ng mananampalataya. Nakukuha niyo po? The next verse I will show ay hindi po ito sa hindi mananampalataya. Paano ibig sabihin ng mananampalataya? Yung taong may relasyon sa Diyos, ang verse na ito ay para sa ating lahat. Basahin po natin. 2 Peter 3:8-9. But meron pong plano ang Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko. This verse is for all of Christian believer. Ang gusto ng Panginoon, tayong lahat ay bumalik doon sa ating diwa, doon sa ating tamang pag-iisip na kung saan ang Panginoon ay mahaba ang pasensya. He will keep His promise at hindi siya mabagal, kung baga sa atin ay napakabagal niya. He is patient with you, wanting anyone to perish but everyone to come to repentance. What is repentance? A change of heart and a change of mind. Nakukuha niyo po sa kasalanan. Pwedeng sabihin natin, sa panahon natin ngayon, kung magiging literal yung kwentuhan, di parang 2 days pa lang sa Panginoon. Tama? Kasi 2,000 years ago, kung yung 1,000 is 1 day sa Kanya, pwede natin sabihin 2 days pa lang. Pero alam natin that ang Panginoon ay hindi siya naho-hold ng, sa human perspective, pwede natin sabihin ganon, pero ang Panginoon, siya ay eternal. Okay? Hindi natin siya pwedeng bilangan na nakakaisa o 2 araw ka na. Siya lamang ang yung na kung saan yung lahat ng oras at minuto, Panginoon lamang po ang nakakaalam. Nakukuha po. Kaya yung pagbabalik ng Panginoon, hindi naman talaga natin alam. Here, ipinapakita lamang ni Peter that God will keep His promises sa tamang panahon, perfect time, and motivated by His perfect love. Mga kapatid, hindi po nahuhuli ang Panginoon sa pagkilos po sa buhay nating lahat. One thing is for sure, God allows more time for you and for me para po hindi natin libakin ang Panginoon. But instead, sa haba po ng pasensya ng Panginoon, sabi doon, He is patient with you. God doesn't want you to perish, but all of us come to repentance. Nakukuha po. Huwag niyo laging sasabihin, maling gamitin yung salitang ito doon sa mga taong akala natin makasalanan. Okay lang yun, okay lang yun. Ayaw masama. Para sa mananampalataya, sa mga believers po, ang pangako ng ito. Nakukuha niyo po. Gusto ng Panginoon, mga kapatid, ikaw at ako ay magbago ng buhay. Gusto ng Panginoon ay iayo natin yung ating buhay sa Kanya. Gusto ng Panginoon, mga kapatid, ikaw at ako ay magbago ng buhay. Gusto ng Panginoon ay iayo natin yung ating buhay sa Kanya. Gusto ng Panginoon, mga kapatid, na tayong lahat ay maging seryoso sa buhay na ito. Binabaliwala natin yung kabanalan ng Diyos. Kala natin lahat biro-biro lang. Binabaliwala natin yung mga turo sa Biblia. Repent, repent, repent. Yes. Madalas ganun, di ba? Wala tayong tahasang gumawa ng masama sa harap ng Diyos. Kung libakin natin yung kapwa natin, kung mag-isip tayo ng masama sa mga amo natin, but still, sabi ng Panginoon, mahaba pa rin ang pasensya ko. God is patient with us. At ang sabi ng Panginoon, but everyone to come to let us be serious in this faith and and do something for His return. Pwede pong makahingi ng tubig sa ilalim. Mga kapatid, thank you po. Gusto po ng Panginoon na tayo ay maging seryoso sa ating buhay
Paano tayo dapat maging seryoso? Pray. Read the Bible. Attend the fellowship. Nakukuha niyo po? At lalo't higit sa lahat, let us move and share the word of the Lord. Amen? Kung hindi mo pa rin ginagawa, then let's be honest with the Lord. Baka hindi ka pa talaga seryoso sa buhay Kristiyano. Nakukuha po. Kung tama ang pananaw mo sa Diyos, you worship the Lord, the result is mission. And everyone will say to the Lord, Lord, here I am. Send me. Nagigets po? Because our goal is to make, our mission is to make disciple. In ending po, in ending. Pag-usapan natin yung tatlong parable doon sa Luke 15. Okay? Dito natin makikita yung mga bagay na nawala at natagpuan. Nakukuha po. Dito natin makikita yung mga tao na kung saan nung nakita nila ito ay sobrang natuwa sila sa naging resulta. Yung tatlong parables sa Luke 15 ay yung tinatawag na lost sheep, lost coin, and lost son. Nagigets po? Ito yung unang parable. Basahin po natin. Then Jesus told them this parable. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulder and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, Rejoice with me, I have found my lost sheep. Rejoice with me, I have found my lost sheep. Pangalawang parable. Then Jesus told them this parable. Basahin po natin. Same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. So kung meron daw isang nagrepent, di ba, ng kasalanan, ang Panginoon ay nagagalak. Kung merong isang nahiwalay na tupa at naiiwanan niya yung 99 at yung isa ay kanyang hahanapin. He leave the 99, hahanapin niya yung isa. At nung kanyang itong nakita, siya ay natuwa. Pangalawang parable about the lost coin. Basahin po natin. Or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Doesn't she light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? Finds it, she calls neighbors together and says, Rejoice with me, I have found my lost coin. In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Pinapakita rin dito, katulad ng sheep, merong isang nakita, katulad ng isang nabahagian natin ng salita ng Panginoon, na tumanggap kay Kristo, one sinner who repents. Yun po ang ibig sabihin nun. They rejoice. And even po yung angels of God, they rejoice. Nakukuha po. Pangatlo, basahin po natin. But the Father said to his servant, Quick, bring the best robe and put it on him. Put oil on his head and sandals on his feet. Bring the fatted calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine is dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Luke 15, okay, yung tatlong parables, in reality, the heart of each those stories was something different. Yung parable po ng lost sheep is not about the sheep. It's about the joy nung shepherd nung kanyang nakita yung nawawalang tupa. Nakukuha niyo po? Katulad nung parable of the lost coin. It's not about the lost coin. The parable is about yung joy nung babae nung nakita niya yung nawawalang lost coin. Nakukuha po? At yung pangatlong parable, yung lost son, was not about a son. Yung parable is about the father felt when he found his
Son. Yung tatlong parable pong ito, ipinapakita how God is so happy kung merong isang taong nawawala, nahanap, nakita, at bumalik sa Kanya. Nakukuha niyo po. Yung joy na makikita natin doon sa parable, it shows that Jesus, God, the Holy Spirit, they love to see each one of us to share the gospel sa ating mga mahal sa buhay. How much more kung mahigit 100 o 100 ang naligtas that time. Isa lamang po ay nagbubunyi po ang maraming anghel sa langit. How much more po kung ito ay 100? Sa tingin nyo, ano mangyayari? Fiesta? Party, no? Party. Tama? Gusto nyo matuwa ang Panginoon sa inyo? Share the gospel. Yun kasi yung utos niya eh. Upon you. Tuturuan ka ng Panginoon kung saan kanya papupuntahin. Hindi ka papupuntahin ng Panginoon na kung saan hindi ka nga marunong mag-English at hindi kanya papupuntahin sa grupo ng mga Amerikano. Nakukuha niyo po. Alam ng Panginoon yun eh. Hindi rin kayo magkakaintindihan. Alam ng Panginoon kung ikaw ay mahusay mag-English at isasama ka doon sa mga bulol, hindi mo rin sila maintindihan. Nakukuha niyo po. Kaya ang sabi doon, the Lord will instruct you and teach you in the way you should go. Nakigets po? Proverbs 3:5-6. Basahin po natin. Gusto mong gawin ang kalooban ng Panginoon? Seek the Lord. At ang sinabi doon sa huling verse, but do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Are you willing to do what God exactly wants you to do? Gusto mo ba sundin ang kalooban ng Panginoon? Ang katotohanan po nito, gusto ng Panginoon na tayong lahat ay magkaroon ng opportunity to share the gospel at maramdaman po natin yung ligaya din po na kapag tayo ay nagbabahagi, ay tumatanggap sa Panginoon. Nakukuha niyo po? Sino narito yung nakapag-share ng gospel? Yung nag-share kayo ng gospel, how do you feel? Parang ang saya, no? Ang saya pero umiiyak. Di ba? Tama mali?
Yung kahit sa simpleng Bible verse, you're able to share it and people will tell you, ang ganda nang na-share mo, parang ang gaang na pakiramdam. And then dumating yung point na kung saan, when you shared Christ, ikaw rin naman ay, sila man din ay tumanggap sa Panginoon and they accepted yung salvation na ino-offer ng Panginoon. Kapatid, napakasaya nito. At gusto ng Panginoon na tayong lahat ay magkaroon ng opportunity to share the gospel. At ang tandaan natin that God will continue to ask you and I to share His passion for the lost people. After ang Panginoon sa mga taong wala pang relasyon sa Kanya. Kung tayo lamang po ay magiging seryoso sa ating buhay Kristiyano, kung tayo po ay magiging seryoso sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, kung tayo po ay magiging seryoso sa lahat ng ating gagawain, mas seryoso ang Panginoon na ikaw ay Kanyang samahan. Gusto mong mag-grow spiritually? Share the gospel. Maniwala kayo. Gusto mong ikaw ay umunlad? Lead a D group. A life group. Why not start now? Maghanap ka ng kamag-anak mo o nung kakilala mo, kaopisin mo. Can I pray for you? Pag-pray nyo muna. Huwag nyo agad sasabihang makasalanan ka, tumalikod ka sa kasalanan. Walang maniniwala sa inyo. But show some care. Pray for them and care. Nakukuha nyo po. At darating yung panahon na parang, bakit parang ang bait mo? And that is the time you will tell, because the Lord saved me. The Lord helped me. And the Lord is my Savior. Nakukuha niyo po? I don't know with you pagkatapos ng usapang ito. And I hope lahat tayong nawa ay magkaroon ng tamang pananaw sa Diyos. Maging seryoso ka sa iyong buhay Kristiyano dahil yung Christian life is not about you sitting on that chair at aalis ka pagkatapos kumain. After this, meron kang task and one prayer that will help you a lot. I am willing, Lord, to do exactly what you want me to be. You want that prayer? Sabi ko na nga ba, may ayaw eh. Andyan pa po kayo. Are you willing to do exactly what God wants you to be? Then have a plan kung paano ka magiging involved sa kanyang ubasan. In closing, mga kapatid, maraming taong confused. Maraming tao ang naghahanap. Maraming tao ang nangangailangan ng tulong, habag at awa ng Panginoon. Nawa, yung pag-asang meron tayo, ibahagi nyo rin sa iba. Meron mang confusion sa mundong ito. Nawa tayo yung maging tagapagdala ng kapayapaang galing sa Diyos. Heavenly Father, we thank you sa umagang ito. May you continue to bless each one of us at sa mga kasama naming nanonood, Panginoon, sa Facebook Live at sa Zoom. Salamat, Panginoon, sa oras sa mga kapatid na ito. At alam namin, Lord, na anumang oras na ginugol namin para sa iyo, hindi po ito mawawalang bahala. All praise and glory be unto you, O God, in Jesus' name. Amen.